Tanghali sa inyo lahat guys. Sa ating lalo na sa inyo ating mga followers, ating mga viewers, ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kaliyao Kasabong TV. Sa tanghali na ito ngayon, tinatanghali ako na makapag-content dahil busy ako. Mayroon lang akong importante nga tinapos na ginagawa. Ito siya, sa inyo, ito siya ang inahin ko na ginamit kong pang materialis nga maganda ang performance kinilabasan nito sa mga anak. Tapos ang kapatid nito nagiging mga winner din. Nag-start ko siya sa Gree, Hats Gree, kasi ang ama nito yung winner ko nga Talisay Gree, at saka ang ina nito yung Hats ko rin na babae. Ngayon nagpalahi na siya uli. Ang ipapalahi ko sa kanya, ipapakita ko sa inyo yun, yung Gree na yan, pero hindi yan ang ama dito, iba ang ama dito. Yan ang ipares ko ipapalahi dito. Yan naman ang pagparisin ko para nga lalabas ang magiging anak nila, Hats Gree. May lumalabas na pula, tapos may Talisay, Hats Gree. Yan ang proseso ko sa pagpapalahi, kasi maganda kasi o record of performance yung mga linyada na yan. Yung Gree ko na yan na ipinaris, tinawag ko yung Super Gree. Winner na din yan, pero hindi yan ang ama. Ang ama ng babae na yan, iba naman na lahi na pagka-Gree, pero parehas lang silang Gree, kaya lang hindi magkapatid ang kanilang mag-ina. Kaya pinagparis ko yan sila, parang yan o, yung inahin na yan lumapo na. Yan ang pagparis-parisin ko para hindi ma-inbreed. Kahit ang mga anak nila Hats Gree, pero ang pag Hats Gree nila hindi ko binalik-balik, kasi ang story nitong Gree na Talisay nga lalaki sa sweater naman yan, sa sweater Gree. Tapos ang babae na yan sa Hats Gree. Yan ang proseso ko ngayon sa pagpapalahi, kasi hindi ako masyado nagpuro, kasi ang pagpuro kasi tinawag yan o nag-imprint tayo, kasi binalik-balik natin ang babae, palahian natin sa materialis natin na winner, tapos ang nagiging anak na babae ibabalik natin, tapos ibabalik pa natin ulit, kailang balik-balik natin bago magiging puro. Kaya lang karamihan kasi ngayon sa ginagamit na mga panglaro, lalong-lalo na sa mga event dirty, ang mga hindi puro, hindi na inbreed breed natin. Karamihan talaga process ang ginagawa. Kaya iyan din ang ginagawa ko, kasi ang namimilit manok sa akin, iyan din ang binibili nila sa akin, in-order nila sa akin nga ang lahi na hindi na inbred. Ang gusto nila yung process, kasi sa process kasi doon natin makikita ang kagalingan, may ilag, madiskarte sa laro process. Kasi kung minsan kasi kung ang magpuro tayo tapos ang laro nasa baba lang, hanggang baba lang talaga, lalong-lalo na ang mga anak nila kung ibalik-balik natin. Mas maganda din talaga para sa sarili ko lang kung opinion, kasi ako din maglalaro din ako, mahilig din ko sa laro sa manok, mag-improve ako. Mas maganda talaga na pagparisin natin ang lalaki babae, ang laro sa lalaki, ang kagalingan niya pang ibaba, parisan natin ng angat para nga ang resulta sa magiging anak ayos, all around ang laro, pwede sa baba, pwede sa taas.
May angat siya, may cutting. Yan ang pinaka-importante. Para ang ating manok, hindi tayo mapag-iwanan sa iba nag-alaga, nag-breeds, pag-alaga ng manok. Kasi dito sa pag-breed, pag process natin ng maligida sa iskamanok, tayo ang masusunod dito. Tulad sa akin. Ayan, pinagparis ko yan na linyada na hatch na babae. Hatch grey. Tapos, ito namang sweater grey ko na talisay. Parehas yan ng mga maganda o ang kanilang pinagalingan ng mga lahi. Mga winner ang linyada na yan kasi hindi ako gumagamit ng pampalahi kapag wala pang napatunayan, hindi pa winner. Mas maganda talaga na kung magpapalahi kayong manok, gagamitin yung pampalahi, yung may napatunayan na may prueba na nagdaan na siya sa panalo, yung winner na talaga. Yan ang pinakamaganda na gagamitin natin. Tapos ang babae talaga, kailangan din alam natin ang linyada na galing din sa mga lahi na mga winner. Wala yung babae na yan puti. Ang pagkakula niya may pagkaputi-puti ang dibdib, pero hatch yan kasi ang inanga niyan, ulitin ko sa inyo, hatch talaga, brown na pagkapula. Tapos ang niya, gray, kaya ang kulay niya naiba na sa ina kasi may history na siya, na cross ko na sa hatch at sa gray. Tapos ngayon ipinaris ko sa kanya din yung sweater green naman para lalo pang mapaganda ko ang resulta sa magiging anak. Kung siswertihin na magkaroon o maraming anak yan na lalaki kasi nagpapalahi na. Pero ang mga unang mga anak niyan maganda talaga pinalabasan. Ang resulta sa anak mga lalaki maganda ang pinapakitang mga performance. Kaya yan talaga i-maintain ko nga babae na yan na pang materialist para hindi mawala sa akin ang mga linyada din na hatch grey dito sa manukan. Yan ang pinaka-importante sa magmamanok tayo. Kailangan ang mamanukin natin na i-maintain natin ang materialist na babae lalaki talaga na subok na parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Sana mayroon kayong kunting mapulot o matutunang mabaguhan pa lang nagpapalahig manok na dito sa pagpapalahig manok. Kailangan dito matyaga lang tayo. Tulad yan, mga ilang araw pa yan o isang linggo pagbilangin po bago mangitlog. Tapos itunin ko ba yung itlog na yan, ikikibit ko pa, konsertihin magpisa ang mga itlog ipagkibit ko, pagtrabahoan pa natin yan, alagaan pa natin ang mga sisiw magtrabaho kapag mga sisiw pa ang pagmamanok. Yan lang.